Magandang araw po sa inyong lahat mga kabansa. Nandito tayo ngayon sa Iparas Bukay Paras. Ito ay inyong lingkod, Ado Paglinawan at Secretary. Magandang hapon, Paring Ado. Magandang hapon naman muli sa ating mga mahal na mga kababayan who has been suffering from, hardships of, what's happening with our country, lalo na sa mahal na bilihin, unemployment, at mga kung iba-iba pang kabulastugan na nangyayari sa ating gobyerno. At dito po tayo sa programang Iparas kay Paras at bumabati po kami muli ng magandang araw sa inyo lahat. Okay, Secretary, may mga lumalabas na mga documentary evidences or something like that na tinatalakay ngayon sa social media regarding the pulboronic debate. So, inip na mga tao dito sa video na ito, pero para magkaroon ng appetizer, naglalabasan itong mga documents na ito. Ha? Oo. At totoo, marami na ngayon ang mga vloggers sa social media na nagtatanong at nagdidebate at pinag-uusapan kung gaano ba katotoo o paano nalabas itong mga papeles na ito at ano ba ang punot dulo nito, no? Pinag-usapan natin itong nilabas ng Daily Tribune sa kanilang post at ipapakita natin, share it with you mga kababayan. From Daily Tribune, known blogger Maharlika through her Boljakan Facebook page uploaded documents purportedly from PIDEA to prove her claim that PBBM was on the agency's narco watch list. Confirm ang sinabi ni PRRD na nasa listahan si Marcos Jr. ng PIDEA noong panahon ni Noynoy, unquote. She wrote in the caption, "Kasado na ng gabing yon ang operasyon ng biglang hinarang ng Cabinet Secretary ni Noynoy. Bayan, kayo na humusga kung gusto ninyong panatilihin si Bangag sa pulboronic administration," unquote. Maharlika added. Ang source po ay Boljakan Facebook. Ayan. Okay? Ito na. Alam mo mga kababayan, pinag-usapan na itong tungkol dito sa una muna itong video, no? Matagal nang pinag-usapan pero hindi pa rin nilabas. Pero sabi nga ni Paring Ado, may lumabas na appetizer. Ha? Parang nagiging main course yung ilalabas na video na pulboronic. Pero does it need the necessary video? Pag-aralan muna natin ito, pakita natin kung ano yung basihan. Ha? Mayroon ditong allegedly PIDEA report tungkol sa attempt ng PIDEA na hulihin si Marcos Jr. noong panahon ni Noynoy Aquino for being suspected as a drug user. Ito po, pakita natin, medyo palakihin natin para makita natin at mabasa natin kung anong laman ng Okay, this is confidential, no? Republic of the Philippines, Office of the President, Philippine Drug Enforcement Agency, Intelligence and Investigation Service. Okay. Ito, authority to operate. Ito yata yung parang mission order. Control number, parang in-erase. May mga ini-erase yata na mga Ito time, date, 11 March 2012. Sa panahon pa ni Unit Office, Intelligence and Investigation Service. Type of operation. Check appropriate box. Surveillance. Okay. Surveillance. Casing. Test by. Search warrant. Search warrant. Test by. Other 20 or 8 hours. 11 March 2012 to
22:08 hours 12 March 2012. Oh, dalawang araw. Area of Operation, NCR, Makati City. Team leader. Tinakpan. Contact number. 7 others. Ha? Ano yan? And 7 others. 7 others. Okay. So, Ha? 8 sila. 8. Walo. Oh. Vehicles na Gamit. gagamitin. Mazda. Toyota. Mazda 3. Toyota Vios. Toyota Avanza. Avanza at saka Isuzu Crosswind. Crosswind. Okay. Burado yung pirma. noted. Burado rin. Ha? Okay. Alright. Oops. Pre-operation report. Okay. Oh. Dated March 11, 2012. Unit Office Intelligence and Investigation Service. Yeah. Name of target. Tinakpan yung una. Mayroong isang pangalan. Bongbong Marcos and Bongbong Marcos alias Bonget and some unidentified male and female cohorts. Sino kaya yung male and female na yan? Specific area of operation, NCR, Makati City. Summary of information. A confidential information personally appeared before the office and reported that group of showbiz and politically affluent personnel are frequently using illegal drugs inside the Unit 4C. Unit 4C Rizal Tower Building, Rockwell, Makati City. Wow. Identified talaga yung lugar. Okay. Pada naman yung mga iba. Well, mga kababayan, ito nilabas di umano ni Maharlika. At ito ay kinapture ng Philippine Tribune sa kanilang report. Ngayon, pakinggan natin yung ano muna ni Maharlika. Yung blog niya tungkol dito. Okay? Kasi parang pinaunahan na ni Maharlika na ang posibleng consequence dito ay ipagsinangalingan ito ng PIDEA. Kasi sino ba namang PIDEA na aamin ngayon na ito ay totoo kung hindi sila maligwak sa pwesto, kung magurgur sa pwesto, kung sasabihin nila ito. At this is the second time that we will expect that PIDEA will not will not acknowledge this particular alleged report. In fact, deny. They may deny. So, ito, pagkinggan natin si Ginang Maharlika. Ito na po, buo na. This is a 5-minute video na makikita ninyo kung gaano kawalang hiya, kung gaano kaabusado ang PIDEA chief na kung saan dapat sila ang nagpapatupad ng batas, maximum tolerance, inirerespeto ang batas, inirerespeto ang kapwa nila, pero likas naman ang mana kay Liza Ahas at kay Kuting. Panoorin natin. So ayan po, Red Innova arrives with Lazo on board. Stop ko muna, okay? So papaliwanag natin. So yung Red Innova na yan, ang nakasakay po dyan ay si PIDEA Chief Lazo at ang kanyang mga close-in security. So yung kotse na yan po si Attorney Delgado. Okay, yan si Attorney Delgado. Okay, ngayon, play natin. Sorry, hindi pa pala yun siya. Sorry, hindi pa pala si Attorney Delgado yun. Ito pa pala, parating pa lang. Ayan, si Lazo yan, Delgado arrives. Ayan, Delgado arrives. Ayan na si Attorney Delgado. Alright? So, ayan na siya. Okay? So, kakanan dapat siya papasok.
Ayan. O, teka, Delgado stops on the opposite lane. Papasok po sana siya dyan kasi yung entrance na yun, kung nasaan yung Innova, yan ay papasok sa PIDEA. Okay, office. Then, okay, paano nga naman makakapasok si Attorney Delgado kung nakaharang ang buwaka ng inang si PIDEA Chief Lazo? Okay, ang sabi dyan sa caption, Delgado waits until the red Innova clears the gate. So nag-antay si Attorney Delgado, pero nakaharang pa rin si Lazo. Alright, so play natin. Tanggalin nga muna natin yung sandali lang. Yung Maharlika Network na yun, hindi ko mabasa. Tanggalin mo nga. Ayan, ito. Alright, ayan na. Okay, so ayan, ayaw pa rin. Ayaw pa rin. Umalis. Nakaharang pa rin itong si Lazo. Okay, another vehicle from EDSA. Okay, dahil lang. O, may parating. Nakita nyo? The incoming vehicle, dahil lang tatanggalin ko lang tong ito, kasi hindi ko mabasa. Alright. Okay, go. So, anong sabi dyan? Blocking that the vehicle intends to enter PIDEA, the incoming vehicle overtakes on the right of Delgado. Okay, ito na. So, ayan, nakita nyo, nag-blink, ay nag-hazard yung coaching yon. So, hindi pa rin makapasok si Delgado. Ayan. Gate 1, north. Okay. Notice, basahin nyo. I-off ko muna. Stop ko na. Notice as the rear left door of the red Innova opens violently. So, tignan ninyo, bubuksan yung pinto ng Innova. Tignan natin. Si Delgado, si ano po yan PIDEA Chief ang pinag-uusapan natin. Ayan, ang tapang, okay? Yan yung nagduduro-duro na yan. Yan po si Virgilio Buwaka ng Inalaso. Okay? Ayan, sa dinuduro niya, nakita nyo, in-stop ko muna. So, play natin uli. Okay, ayan. So, inano na nila. Ayan. Sinugod. Okay, sinugod. Yung naunang dumuro, si Lazo yon, PIDEA Chief, at yung mga close in security niya. In-stop muna natin. So, upon opening the driver's side door of Delgado, okay, ano nangyari dyan? Delgado answered, "Sir," sabi niya, ano yan? Okay, ang tanong niya dyan, kung siya daw ba ang nagbusina. Ang sabi niya, hindi ako. Hindi ko mabasa, medyo maliit. Play natin. Ayan. Okay? Lazo goes towards PIDEA to call a security guard. Okay, stop muna natin. So, tinawag ni Lazo ang security guard para i-confirm kung si Attorney Delgado ba ang nagbusina sa kanya. Kundi mo ang putang ina nakaharang siya. Napakaliit na bagay. Kung siya ay kinlear niya na yung daan, dahil pareho naman silang taga-PIDEA. Diba? Kita niyo yung PIDEA Chief? Nakaharang siya sa daanan. At saka mga kababayan, yung danger na ni Attorney Delgado na nasa gitna siya at not only yung danger sa sarili niya, kundi danger sa mga kotse, sa mga motorista, 'di ba? Magkasalubong na mga motorista. So, tinawag niya pa yung gwardiya para i-confirm kung si Delgado nga ang busina. Okay, play na natin. Tinawag yung guard. Okay. Ayan. Talagang mainit ang ulo itong hayop na Lazo na to. Ayan mga kababayan, mga military, men and women in uniform. Kita ninyo, oh? Demonyo talaga. Oh. Ano sabi? Lazo asked the security guard, sino yung bumusina kanina? And he answered, si Attorney Delgado, sir. O, stop muna natin. So, yan po ay, yan o yung guard na nakaputi. Okay? Play uli natin. Okay, ayaw niya talagang tigilan. Alright? Ayaw tigilan ni Lazo. PIDEA Chief Lazo. Ang siga, hayop.
Ayan, Lasso slams or shut the door. So, sinara niya yung pinto. Ayan, kung ano pa rin pinagsasabi niya dyan at parang gusto talagang pumatay ng tao. So, tingnan natin kung ano mangyayari, mga kababayan. Ayan, pumasok. Alright? So, nakatenga pa rin si Attorney Delgado. Imagine niyo mga kababayan, nang ginagawa nitong Lasso na kaguluhan, panggigipit. O, ayan. So, nag-forward na ito. Yan, umalis na muna si Attorney Delgado. Kasi nga, ayaw siyang papasukin eh. Nakaharang ang putang ina eh. O, tignan nyo. O, yan. Tapos, pumasok siya. Bantayan ninyo, 9 minutes later, babalik siya. At kung anong gagawin niya. Right, tignan natin. Okay, about 9 minutes later, ayan na po. Lumabas uli o lalabas uli yan si Virgilio Lazo. Yang hayop na yan, well, ayan, nagsiga-sigaan, okay? Ayan, pinuntahan uli nila si Delgado. Anong sabi dyan? Approaches the vehicle. Ayan, pinuntahan na nga nila. Ayan na. Abangan ninyo kung paano gagawin niya kay Attorney Delgado. Okay? Okay, pinabuksan niya. Ayan, tignan nyo. Anong sabi dyan? Lasso demanded to open. Ayan, pinabubuksan niya itong front ng car. Diduduro-duro niya. Okay, si Delgado. Lasso waves his hand. A finger of Delgado's face. Diba? Diduduro-duro niya. Ayan, ang hayop na to. Pinabusina niya. Pinahank niya yung busina. Ayan. Nakita niyo. Okay? Ayan. Tiyan mo, dinidibdiban na siya doon. Dinidibdiban na siya ni Lazo. Dinidibdiban na siya hanggang sa, actually nalaglag yung baril dyan ni Lazo, mga palangga. Ayan. Sa kakadibdib niya dito kay Attorney Delgado. Nakita ninyo? Ayan. Inan niya sa mukha. Dinuduro-duro niya. Okay? So, ayan, nakita. Ayan, doon na lang muna. Okay? Ito ay caught in the act. Pero tulad ng iba na mga pangyayari, this is even a very serious kasi ito talagang personally minamanhandle niya yung empleyado. Abuso it's really an abuse of power. And how come there are no investigations? Ang hilig ng Senate na mag-imbestiga. Bakit nasaan na yung mga trigger happy na magpaka-condemn sa mga makakasala na wala mang kasalanan? Ito, napakatindi ang kasalanan dahil nambubugbog mismo. Nasaan yung ating paring Bato de la Rosa, di ba? Ano ito under sa kanya itong issue na ito PDEA, drugs and public order ito itong ginawa ni Lasso ay public disorder. Nasaan na yung kaibigan ko, matalik kong kaibigan, Ace Barbers, ay tungkol to sa related sa drugs. Bakit wala tayong naririnig na investigasyon sa House of Representatives na ito ay karapat-dapat na imbestigahan dahil this guy is a menace to society in the guise of a top official. Anong klaseng example na ibibigay ng PDEA sa ating mga kababayan na sila mismo ay makasalanan sa kanilang sariling opisina mismo. So yun po. At ito po, kanina pinalabas ng Tribune yung report at ito ang nanggaling kay Ginang Maharlika na dinidiscuss niya itong tinatawag na casing to investigate an alleged report whereby a certain drug user
together with alias Bonget. at saka ang may narinig ko, isang artista daw ang kasama na dating girlfriend ng isang kapatid ng mataas na powerful person sa Malacanang, na adik, dating artista, popular. Ito yung anak-anakan ni Dolphy. Anak-anakan daw. Maraming anak-anakan si Dolphy. May anak, may may anak-anakan. Ito yung artista na yon. At na-erase lang daw ang pangalan dahil sabi ni Marlica, hindi naman daw kanais-nais pa na ipakita yung pangalan. Okay? So, ito. Pakinggan natin ang sinasabi ni President Duterte tungkol dito sa ganitong pangyayari. Parang tinutukoy yata ni Pangulong Duterte doon sa kanyang speech sa Davao itong particular incident na ito na napakita din sa kanya nung mayor pa siya, na-share sa kanya itong pangyayari na ito na may isang anak ng politiko. Mayor siya nung 2012, di ba? Mayor siya at sinishare na itong event na ito or itong report na ito. Pakinggan natin si Pangulong Duterte. Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pabor lang, ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo.
May drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Ayun ang, bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC? Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. Mukhang tumutugma ang May confluence. nireport ng Tribune as discussed by Marlica at saka yung papeles na pinakita kay Pangulong Duterte would seem to jibe with each other. And as you know, may mga peers itong ating ating Pangulo na may nakakaalam din tungkol sa mga gawain. Ito si Ginang Nikki Cositing, ang asawa nito si Magpayo. Bing Magpayo. Barkada sa grupo. Grupo ito noon. Oh. Yan ang trio. Si Bonget, si Bing, at saka si Dasa. Okay. Allegedly. Allegedly. Hindi naman tayo certain kung how accurate our statements are because we were not part of that. But anyway, ito, makikinig tayo kay Nikki Cositing, yung kanyang nalalaman din tungkol sa sinasabi ni President Duterte na bangag itong isang tao. Kung bangag noon, bangag pa rin ngayon. So alam din ni Ginang Cositing kung sinong bangag noon. Ito, pakinggan natin. I remember Mr. Marcos as candidate today. Before, never worked. All they did was go to the disco. They were always high on drugs. And I know them. They're the very same people supporting him today. But I don't condemn them. That's their life. They have all the money. They have all the resources. They don't have to drag their feet and work and show people, even to pretend, you know. Well, they're not supposed to be condemned. Sabi nga ni Nikki, because that's their life. But when you now involve, okay lang yan sana kung bahala ka kung dapa ka dyan. Ikaw lang. Pero when you are now carrying the burden of leadership, carrying the governmental responsibility, where people will be involved one way or the other in every step of the way, in every step that you make, in every mistake that you commit. Kawawa naman ang sambayan ng Pilipino, paring Ado. Ano masasabi mo, paring Ado, bago ka matulog? Ang akin dyan mahirap na yata dahil involved ang drugs dito. Marami akong kakilala na kung hindi talaga long-term rehabilitation ay pabalik-balik yan. So, hindi natin malaman, no? Actually, marami nagdarasal ngayon na kung talaga nagpupulburon yan, sana ma-overdose na yan. Pero, siyempre, once and for all. mga kaibigan, dinay-deny. In fact, maraming nagsasabi na noong bago daw mag-eleksyon, magkaibigan pa sila ni Ginoong Vic Rodriguez, sinabi daw, allegedly, na may statement na alam daw ni Vic Rodriguez na nagpa-drug test ito, si Ginoong Marcos, at ito po ay pinresenta na siya talaga ay drug-free. So, mayroong video tayo na kasi pinapalabas nila na si Vic Rodriguez may kinalaman sa drug test. Pakinggan natin itong isang interview kay Vic Rodriguez. Noon daw po bang nagpa-drug test si Marcos Jr.? Present daw po ba kayo? No, I was not. Okay.
because the situation prevailing then, I'm not justifying, just a brief background. The situation then, I think it was still yung lockdown, and ang movement ng tao pa isa-isa. So, hindi talaga pwedeng, puntahan natin, sama-sama, etc. Because I remember, even when I served the results in 3 agencies, pag-isa lang din ako dahil bawal pumasok. Okay. So, what hindi nyo na-witness? So, hindi wala akong okay, malinaw yan sa ating mga kababayan. So, ang nakita nyo na lang is result, right? Tama. So, at this point in time, hindi pa rin po tinitake seriously ng presidente ang challenge ng taong bayan na again, kailangan talaga natin siyang kulitin para magpa-test? Balikan ko yung sagot ko sa iyo, Maharlika. Kung ako inakusahan ng kusino man, and readily, I will submit myself to anything. And especially if you're the highest leader of the land. Because mahirap mag-govern pagka pinagdududahan ang iyong integrity. Regardless of who is the president, I'm speaking objectively na sa Filipino. Kahit siguro sa ibang bansa nangyari ito, mahihirapang magpatuloy mag-govern hanggat may mga hanging questions. Coming from his best friend. Coming from the one who was very much responsible for his victory. Campaign manager niya. Campaign manager. And the statement is, if I were the one, lalo na leader ako, I will do something about it. And the clamor is that para to ease the burden of people in doubting the integrity of the president, publicly, magpa-drug test na siya. And that kind of demand continues. Lalo na ngayon, mga kababayan, na itong pangyayari ngayon, itong sinabi na alleged na report na dahil kinikasing niya siya at may mga ebidensya na at pupuntahan na yung unit na diyon sa Rockwell where he was supposed to be apprehended, that leads to a more potent grounds na talagang totoo yung sinasabi ni Duterte na may isang Pangulo na gumagamit ng drugs, allegedly. Pero bakit hindi na-serve yun? Dahil pinigil daw ng executive secretary? No, pinigil ng isang secretary. Si Paquito Ochoa ba yun? Siyempre, partner Ha? Partner. Law partner? Oo. Kaninong law partner? Hindi ko alam. Ha? Kaninong law partner? Oh. Ano bang ibig sabihin ng MOST? Ha? Yun Marcos Ochoa. Ano yung Serapio. And Tan. Law office. MOST. Sino ba yung Yung Marcos. Oo. Hindi ko alam. Jaime Marcos? Hindi naman abogado siya. Hindi naman abogado. Oo. Baka si Kwan yan. Baka si Martin. Hindi. Araneta naman yun. Oo. Baka si Lisa Araneta Marcos. Pwede. Abogada yan. Pwede. Pati sa New York yata, abogada yan. So, ibig mo sabihin, yung partner sa law office. Partner sa law office. Et al. Ha? Et al. Oo. At sa iba pa. At yun ang pinakiusapan na pigilan yon. Oo. At kinausap ang PIDEA na huwag ilabas. Oo. Kasi it will be a scandal. Oo. Pero bakit sabi ni Marlica, in-erase daw yung isang artista na kasama doon sa pangalan? Bakit nagkasama yung artista at saka itong alleged na drug addict or drug user na isang mataas na opisyal ngayon? Dahil yung yatang artista, girlfriend naman nung kapatid nung Marcos. Yung most Marcos. So, the most that she can do is to prevent. Ayan. Para hindi double whammy. Ayan. Hindi madali yung girlfriend at hindi madali yung watot.
Yung brother-in-law. Brother-in-law. Pero ako as we are saying this, naalala ko si Kian de los Santos. Because Kian did not get the same brand of justice or treatment like this. No? Yeah. Pero yung mga mataas, mga bata na naka-witness doon sa killing yung Kian ay kinidnap. Kinidnap ng isang babae na maepal dyan sa Senado. Ayan. Kaya kinasuhan ko ng kidnapping of minor. Pero mukhang inupuan ng ombudsman hanggang ngayon. But Kian did not get the special treatment that this Bonget, alleged Bonget, di umano, got, no? From Paquito Ochoa. I see. Ayun. Oo. Pero nasaan na yun yung Paquito Ochoa? Siyempre, if you do favor, you'll get a favor in return. Aba. Where is he now? Meron yatang Consultancy or ganun. a very large consultancy somewhere in the Pasig River? At saka yung brother-in-law ay na-appoint ng cabinet despite the conflict of interest. Shameless talaga itong mga tao na to. Anyway, the ngayon, continues. dahil na bad example itong namumuno ng bansa, there is an allegation na bangag, sabi ni President Duterte, at dahil nga sa paglaganap ngayon ng droga, ang butihin na mayor ng Davao City ay nagsalita na pag kayo papatuloy nyo bumabalik ngayon ng droga, report ng mga bawat barangay captain na napi-infiltrate na ang kanilang mga barangay sa droga, ay mag-alisa na kayo. Umalis kayo dito sa Davao. Hindi kayo kailangan, hindi nyo kailangan sirain ang buhay ng mga bata. At matanda din. Itong alleged nga na si Mayor drug user, matanda na rin di ba? Bata at matanda, sabi ni Mayor. Ikaw anong nasabi mo? Palagay ko si Baste yan, Mayor Baste. Pero anong sabi ng anong sabi ng mga opisyal na sip-sip at galit kay Duterte? Itong tao na ito, sobrang nakinabang ito kay Duterte. Sobrang nakinabang. Ginawa itong mataas na opisyal MMDA chairman. Pero kung imbis tumulong at wala pang findings kung ang mga pulis ba ay talagang pumatay or nanglaban yung mga biktima kaya nabaril or nasugatan, walang due process. They will be made accountable. Wala pang investigasyon. Airing na raw. Airing. Ano ba ito? Presumption of wrongdoing? Presumption of innocence? Pakinggan natin ito si Abalos, airing cops to be held accountable over drug killings in Davao City. Okay. Interior Secretary Benhar Abalos on Friday vowed full accountability for airing cops involved in the string of bloody anti-narcotics operation in Davao City. Quote, heads should roll if this is not a case of valid self-defense, Abalos said in a text message to GMA Integrated News. The spat of killings in Davao City came on the heels of public pronouncement by Mayor Baste Duterte on March 22 that I hereby declare the campaign that the city is at war against drugs. Okay. Unquote. So, bakit siya masyadong sensitive kung si Duterte ang nagpalaganap ng instruction or pananakot
sa mga drug syndicate. Para sila nakaprograma na pagka nabanggit yung pangalan ng Duterte, yung tinatawag sa internet na notification. Basta Duterte, meron kagad silang pero sino ba ito? Hindi ba nakinabang ito sa panahon ni Duterte? Isa pa yan sino ba ito? Ano bang papel nito sa panahon ni Duterte? MMDA chairman. Di ba ito? Miyembro ng ano bang partido nito? Bakit siya sumali sa partido ni Duterte? Naging high official ng PDP Laban. Kung hindi may tiwala siya kay Duterte. Bakit ngayon wala nang tiwala? Yung anak ni Duterte na sinusunod lang ang yapak ni Duterte against drugs, yung mga pulis binibigyan kaagad ng presume perpetrating a crime rather than presume innocent. Presume na hindi self-defense kasi airing na. Di ba ito rin yung opisyal na pinarisign yung mga pulis? Pinarisign lahat, mga general at mga colonel. Courtesy resignation. Courtesy. Ano pa lang nangyari dyan? Bakit tahimik na ngayon? May nangyari ba doon? Ina-accomplish ba? Is the president of this country judging the accomplishments of his officials? If they have performed very well or not? Ni apology, wala akong narinig dyan Alam mo, namimiss ko na yung si Duterte bumabaw na ganun sa audience. No? Ibig sabihin, public office is a public trust. Ngayon wala na. So, sobra talagang pangyayari ngayon. Yung kay Lasso, di ba? Grabe. Kung napalabas na ngayon yung hindi na malayo. Yung sinasabi ni Harry Roque na baka lalabas na yung pulboronic video. Pero, alam mo, para sa akin, hindi na siguro kailangan yon. Kasi ang tao ay marami nang they have made up their mind that this guy is really into drugs. Yun lang mga pananalita. Tumitigas yung sa signs. Tsaka sa decision making niya, patumpik-tumpik. Patumpik-tumpik, pabago-bago. Tsaka hindi maintindihan, pati yung ibang speeches niya. So, alam mo, ika nga ang Diyos ay hindi natutulog. Tingnan mo, dahan-dahan nagkakarma-karma yung mga opisyal na sumusunod sa kanilang kabulastugan ng mga instructions or order. Tulad na mayroong isa dyan, kasabwat doon sa Smartmatic na Pandaraya. Lightning strikes. At yan ang isa-isa na mangyayari sa mga ikangay masamang damo ng gobyerno. Days will come. Days will come. Darating tayo dyan. Darating yan. For the meantime, ito na tayo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Iparas kay Paras at sa aking YouTube at Ado Paglinawan. Secretary, magpaalam na tayo. Magandang hapon muli sa inyo.